Ako din naman kasi I've been into that situation eh. Hindi ko nabayaran yung aking mga credit card bills. Hindi lang hindi lang 1 month, I think 2 months. So hi everyone, Crisel Morales here. Welcome back dito sa ating YouTube channel. Nararamdaman ko, yung mga nararamdaman ninyo ngayon, lalong-lalo na doon sa mga hindi pa nakapagbayad up to now ng kanilang mga credit card bills. At of course, worried tayo whenever we receive a call from them sa mga bangko na yan. And then, nagugulat tayo. That is an initial reaction and feeling that we have kapag tumatawag sila at sinisingil nila tayo. Ninenervyos, natatakot. And it happens. Not all the time, but it happens. But as what I've said, hindi ka dapat matakot. Bakit? Sasagutin natin yan dito sa ating content for today. Alright, so in today's video, ating sasagutin ang ating mga subscribers na nagtatanong tungkol sa mga unpaid credit card bills, mga email na mga bangko na yan, na kung minsan, syempre, hindi natin talaga maiiwasan. Nagugulat tayo, natatakot tayo, we worry. And that is normal. Pero kailangan nating intindihin ang mga bagay na to at huwag tayo magre-react negatively para hindi tayo ma-stress. Kasi, oh my goodness, ayaw nating ma-stress, ayaw nating eye bags, magkaroon ng mga black lines under your eyes, yung mga ganyan. Ayaw natin sleepless nights, ayaw natin yan. Kasi nakakasira ng beauty. So today, ating pag-uusapan openly kung ano ba dapat, how do we treat yung mga ganong tawag or calls or email ni bangko, SMS, text messages ni bangko kapag hindi tayo nakakabayad ng ating mga credit card bills. And our content for today is in relation doon sa queries ng ating mga subscriber na sina, wait lang, hindi ko ma-memorize ang kanilang mga name. Alright, so sabi ni Badong Jokson, what if the collecting agency's email goes this way? Garnishment of property, or else they will file a civil case against you. Alright, so yun ang query ng isa nating subscriber. At meron pa tayong isa. Ma'am, hindi ko nagamit ang credit card, tas sinisingil nila ako. Pwede ko isoli? Makukulong po ba ako? Oh my goodness, talagang worried na worried tayo. Alright, sige, let us start. So, ang query ni Rocher Lim, meron siyang credit card, hindi nagagamit, sinisingil ni bangko, gusto na niyang isoli yung credit card. So, makukulong ba siya? Alright, so talagang diretso kulong. Okay, so ganito yan. If you receive the credit card from the bank and na-activate mo siya, okay, meaning to say, you are already obliged to pay the annual fee if ang credit card na yan ay may annual fee. Okay, so sinisingil ka ni bangko maybe because of the annual fee. Yun yung reason kung bakit ka sinisingil ni bangko. Probably, charge ka na niya doon sa annual fee. So, ibig sabihin, meron kang dapat bayaran. Ngayon, kapag ayaw mo na, ang gawin mo is bayaran mo muna kung ano yung charges na nandoon. Well, for you to be able to know kung ano ba yung sinisingil ni bangko sa'yo, meron naman doon sa ating statement of account, have an access to that. Pwede mong makita yan sa yung app, sa mobile app mo. At kung pinapadalhan ka ni bangko ng email of your SOA or your statement of account, makikita mo rin doon kung ano yung sinisingil ni bangko sa'yo. So, naka-state doon, naka-indicate doon kung yan ay annual fee ba, or baka kasi nagamit mo yung credit card mo, nagkaroon ka ng bill to pay. So, mga ganon. Doon sa history ng yung transaction, doon mo makikita kung saan nanggagaling yung sinisingil ni bangko sa'yo. Ngayon, kung gusto mo nang isoli yung credit card, pwede naman kasi hindi ka naman pinipilit ni bangko or hindi ka naman talaga pwedeng pilitin ni bangko na ipagpatuloy yung paggamit mo ng credit card nila kapag ayaw mo na. So, ang dapat mong gawin is tumawag ka sa customer service representative ng bangko na yan
itanong mo kung ano yung sinisingil sa'yo. Pero kung klaro na sa'yo, dahil nakita mo doon sa transaction history kung ano yung sinisingil ni bangko, and you prove na it is really your obligation kasi it could be the annual fee or baka nagamit mo rin talaga yung credit card mo, hindi mo lang maalala, pwedeng ganun. So, bayaran mo because that is your obligation. But then again, after paying yung statement of account mo o yung bill na sinisingil ni bangko sa'yo, then you can already ask the bank through the customer service representative about the closure of your account. As what I've said, it's your right. Kapag ayaw mo na, edi i-close mo na. But then you have to make things clear with the bank. Kaya, for assistance, kausapin mo ang customer service representative. Kapag nahihirapan kang tumawag kasi most of the time, ang contact numbers ng ating mga bangko ay landline number. So, dumiretso ka na mismo sa bangko. Meron tayong mga customer service representative doon na pwedeng mag-assist sa'yo. They will be guiding you kung paano ipa-cancel or ipa-close ang iyong credit card account with them. So, once you were able to speak with the CSR, then he or she will be giving you instructions regarding the closure of your credit card account and whatever it is na kailangan mong i-accomplish mo na if you are really interested in the closing of your credit card account. Ganun lang yon, ganun siya kasimple and ganun siya ka-easy, though sometimes hindi naman talaga madali ang lahat kasi they will be giving you requirements to accomplish at times and most of the time, meron talaga tayong participation din naman. May partnership tayo. So, kailangan lang i-comply natin kung ano yung sasabihin ni bangko sa inyo and there goes. Makaklose na yung account natin eventually. Okay, so doon naman sa query ni Badong Jokson regarding doon sa email ng bangko or ng agency regarding the garnishment of property, otherwise they will file a civil case against you. Hindi naman kaagad makakarating sa ganung sitwasyon. Kapag hindi ka nakabayad ng credit card bills mo ng ilang months, hindi naman kaagad-agad the bank will file a civil case against you. Kaya nga ang advice ko palagi sa inyong lahat is that if hindi natin kayang bayaran today or this month, and the next month hindi tayo nakapagbayad, huwag na natin patagalin yan. Doon sa unang month pa lang talaga na hindi tayo nakapagbayad, let the bank know what happened. Anong nangyari sa'yo? Bakit hindi ka nakabayad ng credit card bills mo? They need to know that. And sometimes sila pa yung tutulong sa atin kung anong pwede natin gawin. Sometimes they'll ask us, ma'am, i-pay mo muna yung minimum amount. Bayaran mo muna yung minimum amount or mag-advance payment ka kahit hindi natin kayang bayaran lahat, advance payment man lang. May mga ganun kasing offer naman si bangko. Kasi apparently, hindi tayo pwedeng pilitin ni bangko kung ang sitwasyon natin is hirap tayo sa ating mga finances this month or siguro last month. So, hindi naman pipilitin ni bangko yung isang credit card holder na bayaran lahat, do kailangan pilitin kanila. But then again, you have the right to explain to them what happened to you. Kaya nga, meron din tayong tulong or help na pwedeng ma-avail nang gagaling kay bangko. And that is, as it has been discussed in my previous videos, the restructuring program and the amnesty. So, yun yung mga pwede nating i-avail. Now, when is the time na magfa-file na si bangko ng civil case against you? Kapag wala tayong response. Kapag hindi tayo sumasagot sa mga tawag, sa mga email, sa mga SMS. Kahit hindi ka nakabayad ng credit card bills mo for 2 months, huwag kang matakot. Still sagutin mo sila. Let them know. I've been into that situation, guys. I tell you. 2 months akong hindi nakabayad ng credit card bills ko, pero nahabol ko. Nagkataon naman na meron akong pera on the 3rd month and I was able to pay yung existing credit card bills ko with interest. So, sa awa ng Diyos, nabayaran ko naman. But of course, ano ba yung ginawa ko during that time or those months? I called the CSR. I explained to them. Nahirapan ako, pasensya na. Sabi nila, ma'am, 2 months na po. Yeah, I know, but wala akong magagawa. Please give me chance na magkaroon ako ng ganyang amount para mabayaran ko. And then they asked me, ma'am, bayaran mo na lang muna yung minimum amount. Or if you can advance any amount, makapagbayad ka man ng kahit magkano,
as your advance payment, whether 1,000, 500, basta lang meron kang response. Kasi ibig sabihin kasi kapag binayaran mo yung minimum amount or nag-advance payment ka ng kaunti, kahit 500 lang yan or 1,000 lang yan, ibig sabihin ni bangko na alam mo kung ano yung sitwasyon mo, inaamin mo na still you are with them, still you are active, you are still connected with them, your relationship with them is still there, and they will not be easily assuming na or realizing, or they will never have a realization or judgment on you na ikaw ay isang irresponsible na credit card holder. Kasi at least may movement naman yung payment mo. So, those are ways and means to show the bank na you're still there, na hindi mo nakakalimutang may babayaran ka sa kanila. So, that's what I did. And on the third, akala ko nga magre-restructuring na ako or mag-a-avail na ako ng amnesty nila or ng restructuring program nila But then, on the third month, sa awa ng Diyos, bago dun sa due date, nabayaran ko naman ng buo. Mangyayari lang yan kapag wala ka na talagang, wala nang naririnig si bangko from you. Wala ka ng response, tumatawag sila sa'yo, hindi mo sinasagot. Nag-email, wala kang reply, nagte-text, sinabing tumawag ko kayo, get in touch with us so that we can discuss about this matter. Wala ka nang ginagawa. Those are the opportunities and the times na pwede nang mag-file si bangko ng civil case against you. Nangyayari din ang pagpa-file ng civil case ni bangko against you kapag halimbawa nag-avail ka ng restructuring, kasi doon meron ka ng kontratang pipirmahan. Meron ka ng agreement with them. Now, with your signature attached on that agreement or that contract, for example, ibig sabihin may obligation ka. Ngayon, kapag hindi mo tinupad, doon kasi sa restructuring program, i-divide na yung existing unpaid credit card bills mo into 12 months or 24 months, depende sa usapan ninyo ni bangko, and with decreased interest. So, mababa na talaga. Kapag ang agreement mo with the bank is you're going to pay 800 pesos a month, yun ang nandoon sa agreement mo or sa kontrata mo sa kanya, kailangan tuparin mo. Kasi naka-attach na doon ang signature mo, which means maliwanag ang lahat sa'yo. Kapag hindi mo tinupad, then that is a very eligible na opportunity or chance kay bangko para pag-file siya ng civil case against you. Kaya, yon. Now, garnishment of property happens depende doon sa laki ng utang mo kay bangko. Kapag nag-file na nga talaga ng civil case si bangko against you, then karapatan ni bangko na gawin yon. Kaya, hindi rin tama yung iniisip natin kung minsan na, ay, okay lang yung utang sa credit card, walang nakukulong dahil sa utang sa credit card. Meron din. Alright? Meron din naman. Kaya, huwag natin ding paglaruan yung mga bagay-bagay na ganyan. Iseryoso din natin. At number 1 na tip ko sa inyo, kahit hindi ka nakakabayad ng credit card bills mo, let the bank know. If you could call the bank, may pantawag ka sa landline nila, inform them. Tell them the truth. Kasi may reason yan kung bakit hindi ka nakakabayad ng credit card bills mo. Baka may problema ka financially. O katulad ng mga ibang kakilala ko, naghiwalay sila ng asawa niya, or na-bankrupt yung negosyo, nung pandemic, na-lay off, yung mga ganon. So, the bank understands, and the bank is sincere enough naman to offer us yung mga programa nila na makakatulong sa atin, whether that is a restructuring program or an amnesty. Alright, so there you go. Natapos na po tayo sa ating discussion or content dito sa ating YouTube channel. Thank you so much for watching or tuning in. And sana po makapag-subscribe ang mga iba pa nating visitors dyan na hindi pa nag-subscribe. Sana po makapag-subscribe na kayo and always tap the notification bell down there so that you'll always be notified kapag meron tayong bagong video. Muli, maraming salamat po. And remember, kahit anong klaseng pagsubok meron tayo sa buhay, life is beautiful because God is so good. Bye everyone!